Paano kumuha ng postal ID this year 2025? Kung interested ka, keep on watching. Let's go! So yung tanong, ano po ba yung requirements para makakuha ka ng postal ID? So nung nagpunta ako ng post office, ito yung mga requirements na nakita ko. Una is yung barangay clearance. Ang purpose nito is para may proof of address ka. So once may barangay clearance ka na, need mo rin mag-prepare ng birth certificate galing sa PSA. So, hindi necessary na original ito, pwede na photocopy. But, I would recommend na magdala ka pa rin ng original copy ng yung birth certificate once nasa post office ka kasi may chance na baka pangit yung pina-photocopy mo at hindi acceptable para sa kanila. So, better na magdala ng original para maka-photocopy ka. Just in case hindi nila na-accept yung photocopy mo. Third is that, if married ka, babae ka, kailangan mo ng marriage contract. If lalaki ka naman, you don't need this marriage contract. Need lang tong marriage contract kapag babae ka at kasado ka kasi nga nag-iiba na yung apelyido mo. Magkaiba na siya sa birth certificate sa PSE mo. Next is magdala ka din ng postal fee worth 550 pesos. So yes po, 550 pesos na po. Dati kasi 500 lang ito. Way back nung 2021 nang nag-apply ako. So, next step is locate the postal office that process postal ID. Bakit? Kasi hindi po lahat ng postal office nagpa-process ng postal ID. Take me for an example. Yung city namin dito is may postal office pero hindi sila nagpa-process ng postal ID. Kaya need ko pa i-locate yung postal office na nagpa-process ng postal ID. Ang kagandahan lang nito is nung pumunta ako sa postal office namin, alam naman nila kung saan yung mga postal office na nagpa-process ng postal ID. So kung hindi mo alam sa lugar ninyo kung saan nagpa-process ng postal ID, magpunta lang po kayo sa nearest postal office ninyo, and if hindi sila nagpa-process doon, magre-recommend naman sila kung saan postal office na city nagpa-process ng postal ID. Ngayon, na alam na natin kung anong city na postal office na nagpa-process ng postal ID, ang next gagawin is puntahan natin yung post office na yon at mag-apply na ng ating postal ID, dala-dala yung ating mga requirements at pambayad. So once na nandoon na po kayo, yung next step is kumuha kayo ng postal ID form doon. Mag-fill out kayo. So if nahihirapan kayo na mag-fill out, may mga example naman ako dito nilagay kung paano ko fill out yung aking postal ID. Pero if nahihirapan pa rin kayo sa pag-apply ng postal ID form, helpful naman po yung mga staff ng postal office. You just need to ask and i-guide ka po nila. So no need to overthink or worry. So next step is, once na-submit mo na yung form, ang gagawin mo next is maghintay kasi baka may mga tao na nauna sa'yo sa pag-apply ng postal ID. So once tinawag na yung pangalan mo, pumasok ka lang, kukunin nila yung fingerprint mo at picture para ilalagay sa iyong postal ID. At ito-double check nila kung tama ba nilagay mo lahat na details sa postal ID form. So kung tama na, ang next step dyan is tatanungin ka nila kung saan mo gusto ipa-deliver yung postal ID mo. Sa city ba kung saan ka nag-apply ng postal ID or sa city mo na postal office. So ako, yung ginawa ko is, nag-request ako na sa postal office ng city ko na siya i-deliver. Kaya as you can see in here, ito na nga siya, dumating na siya. So ngayon, may postal ID na ako na bago. So paano po malalaman na nasa postal office na ng city mo yung ID mo? So based on my first experience, wala akong text na na-receive. Pero after 1 month nung pumunta ako sa postal office, nandun na yung postal ID ko. Pero nag-renew ako ng postal ID ko. After 2 weeks ata yun, 3 weeks, may na-receive ako na text na nandoon na daw ang aking postal ID. So, to know kung nandoon na yung postal ID mo is makaka-receive ka ng text. Pero if after 1 month, wala ka pa rin na-receive na text, punta ka na doon. Nandoon na ata yung postal ID mo, hindi pa lang sila nakapag-text. So, I hope this video is helpful for you. If you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.